Hello, kamusta tayo lahat? I'd like to thank my Almighty Father because He encompasses the whole world. Sakop niya ang buong mundo, kahit gaano kalaki yung gloriousness and majestic ng ating Almighty Father. Mas malaki pa sa mundo na to, many times over the size of the earth. Yung kanyang kabaitan, yung kanyang power and glory. Kaya we are blessed because our Father, our Creator, is powerful. And I want to thank Jesus Christ for His kind and forgiving and loving and very caring for each one of us. If possible, kung willing lang tayo, gusto ni Jesus na yakapin niya tayong lahat. Pero yung iba sa atin hindi willing. Hindi tayo willing magpasakop kay Jesus Christ. Kaya nalulungkot si Jesus Christ. Pero tayo, as followers of Christ, we are willing to be embraced by Jesus, to be the subordinate of Jesus, magpasakop. Kasi hindi lang niya tayo servant, kundi friend niya tayo. Sinong Diyos ang nagsasabi na friend niya yung kanyang mga servant? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang, wala nang iba. Si Almighty Father, kahit makasalanan tayo, tawag niya sa atin, mga anak niya tayo. At hindi kaya tayong umuwi sa Kanya kahit na tayo ay sinful. Aaminin lang natin yung ating mga kasalanan. At marami si Almighty Father ipinadala ng mga prophets, yung mga kings, para mamuno, to lead the people. No, mga high priest, pinadala ni Almighty Father para sa atin. Pero matigas ang ulo natin. Magulo pa rin ang mundo natin dahil sa kasalanan. Last time, no, we read Isaiah chapter 7. So this is about the yung prophecy of the coming Emmanuel, Jesus Christ. God is with us. So as proof na hindi masasakop ni Pekah at saka ni Rezin ang Jerusalem at ang Judah, binigyan niya ng sign. Ang sign ay si Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay ipapanganak sa Jerusalem. At yung time na ipapanganak si Jerusalem, mahirap ang mga tao nung time na yon. Ang pagkain nila ay curds and honey. So, from many parts of the world, tinawag ni Almighty Father yung mga flies, house flies, and mga bees. Bakit house flies? Yung mga house flies, dumidikit sila mga flowers, no? Yung mga house flies. So, nakakatulong sila sa pagpapollinate ng mga flowers. And also, the bees, they pollinate the flowers, diba? Kaya nagiging honey. Ngayon, yung mga langaw naman, dadapo sila sa bawat bulaklak. So, palipat-lipat, napopollinate yung mga halaman. Kaya, maraming honey at saka milk dahil yung mga tao nun nagtira ng isang cow at 2 lamb sa family nila para may mainuman lang sila na milk. Milk for protein at saka honey na for carbs or carbohydrates. At saka yung langaw, no? Nakakatulong din yun sa
pagka-curd ng mga milk. So milk, yung curd parang cheese siya, pero goat cheese. Alam niyo naman yung milk, di ba, na pag abundant yung milk, hindi maubos, sometimes nagka-curd siya. Ganun ang kinakain ni Jesus. Yung Diyos natin, hindi mayaman. Si Jesus Christ, yung Savior natin, laki sa hirap. Kaya hindi spoiled si Jesus. Alam niya kung ano yung tama at mali. Natuto siya. Inalaw ni Almighty Father na mabuhay siya ng hindi marangya para malaman niya ang totoo at mali. Malaman niyang mag-choose ng tama at i-reject ang mali. Dahil bata pa lang si Jesus, yung mind niya, iba ang mind ni Jesus. Dahil nga siya ay Diyos. Advance yung mind niya for His age. Di ba nga, naiwan siya sa temple. Ilang taon siya noon? 9 years old ba siya noon? Nakikipag-usap na siya sa mga tao sa temple. Ganun yung mind ni Jesus. Lumalaki siyang iba. Iba sa kanyang mga kapatid. Yes, may kapatid. Si Jesus. Meaning, anak ni Mary kay Joseph. Nabanggit naman, di ba? May anak si Mary kay Joseph. Jesus, nag-aantay sa labas si Mary, yung mommy mo, yung mother mo, at yung mga kapatid mo. At yung sister mo, may kapatid pa siyang babae. No? Kaya, pero pinanganak si Jesus na virgin pa, si Mary. But after the virgin birth, syempre, nagtabi na si Joseph at saka si Mary. Normal yon sa mag-asawa. Dahil mag-asawa sila. At nung lumalaki na si Jesus, hindi na nabanggit si Joseph. Meaning, matanda kasi si Joseph compared sa age ni Mary. Namatay na si Joseph, no? So, 30 years old ni Jesus, in-start yung kanyang ministry. Inaasahan ng kanyang mga kapatid na siya ang tatayo bilang isang ama ng household. But, Jesus chose us. Because yun naman talaga yun talaga ang plan for Jesus to choose us. For Jesus to choose the plan of God for us. And that is to save us through the blood of Jesus Christ. To propagate the word of the Lord. To tell the people of how good the Almighty Father is. Yun ang role ni Jesus, kaya siya ipinanganak. And not to be the breadwinner or the head of the family ng isang unit, no? Kundi lahat tayo. Kaya nga nung when Jesus was crucified already on the cross, Jesus told John, woman, your son. So, nirefer niya si John. John, your mother. So, woman na ang tawag niya kay Mary, hindi mother. Hindi mother ang tawag niya kay Mary, woman. And also, pakinggan natin or nabasa natin sa Bible na nung first time na naggawa ng miracle si Jesus, yun yung wine sa wedding feast. Anong tawag niya dun kay Mary? Woman. Or ginang, wag mo kong pangunahan. At ang sabi ni Mary, gawin ninyo lahat ng pinagagawa niya sa inyo. Ibig sabihin, wala ng power si Mary over kay Jesus. Dahil sinabi ni Mary, gawin ninyo lahat ng gusto niya sa inyo. Ibig sabihin, relinquish na ni Mary. Hindi na niya kontrolado si Jesus. Kaya kung may nagdadasal sa inyo kay Mary para magkiusap kay Jesus, hindi kontrolado ni Mary si Jesus dahil hindi naman God si Mary.
ginamit lang ang kanyang womb para maging tao. Okay? So, inuulit-ulit ko lang yan, ha? Sana naiintindihan ninyo, pero kung hindi nyo naiintindihan, ito ba kayo, yung mga taong nakakadinig, pero hindi naiintindihan na nabanggit ni Jesus, ni Almighty Father. Kaya si Jesus, lumaki siya na mahirap. Hindi mayaman na pamilya. Pwede namang mayamang pamilya. Yun ang inaasahan kasi ng mga Jews, no? Na galing sa marangyang pamilya, si Jesus. Pero pinanganak sa isang manger. Hindi mayaman si Joseph, isang carpenter, pati si Mary, isang housewife. At ang kinakain, curds and honey. So, the Almighty Father trained Jesus. Kaya natuto si Jesus to choose the good and reject the evil. Parang tayo, when we were still, kids or children, tinuturo naman tayo ng magulang natin, to choose good over evil. Pero dahil nga sa matigas ang ulo natin, binipili pa rin natin yung evil. Hanggang sa nakalakihan na natin, nakasanayan natin. Pero si Jesus, hindi. So, he's matured for his age. Kaya nung time na kay Jesus, puro madaming langaw at mga langaw, bangaw, at saka mga bees. At saka dry yung land, puro briars and thorns. Example, irerenta nila ang isang vineyard. So, expect nila na malaki ang kita nila, no? Pero mahal ang bilhin nila, ang renta nila sa vineyard. Ganun yung kalakaran noon, hanggang ngayon meron din, no? Na rerentahan mo yung isang lugar na maraming puno ng mangga. Tapos, ikaw ang papatubo ng mangga, tapos lahat yun sa'yo. Basta rerentahan. Pero yung time nito kay Jesus, grapes naman. Mahal ang pagkakarenta nila sa vineyard. Pero, ang nakikita lang nila ay thorns and briars. Dry. Mahirap ang buhay. So, noon, mahirap na ang buhay. Ngayon pa rin, mahirap pa rin ang buhay ng mga tao. It's because of selfishness and greediness of the people in power. Lumalaki ang gap, no? And sometimes yung mga people who are not in power, like the poor people, they also use other poor people. That's how greedy people are. Selfish. Evil. We are evil. But we are blessed because Jesus gave his life for us as a ransom for our sins. And dito nakalagay din na darating ang mga Romans, no? Or magbumamumuno ang mga Roman emperors, Roman kingdom. So verse 24 of Isaiah chapter 7, with arrows and bows, men will come there. Roman archers, kung i-check nyo, magagaling sa arrows and bows ang mga Romans. Para malaman natin ito, but alam ko magtataka kayo, it's because I pray to the Almighty Father. Ako din, nagtataka rin ako sa sarili ko. But naiintindihan ko. But I thank God dahil naiintindihan ko to. And ang purpose is to share it with you. Because it's high time for us to know our Father. For those who seek our Father truly. Anong utos ni Jesus? Seek. Diba? Seek the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Ano all these things? Lahat ng bagay idadagdag sa'yo. Sa spiritual life mo, idadagdag. Sa inheritance mo, idadagdag. Makilala, pag nakilala mo si Almighty Father. Pati yung abundance, not abundance in this world, but abundance in heaven. Eternal life. Fruitful. So,
tanggalin natin ang isip natin yung sa mundo na to. Focus our eyes on the Almighty Father and Jesus Christ. Kasi karamihan ng mga tao dito, they say that they are Christians, but their focus is on this world and not on our Father and Jesus Christ. Kaya naliligaw pa rin. Because there are preachers or religious leaders na they don't teach the true doctrine. What is the true doctrine? The true doctrine is that this world is not our real world. This world is corrupted already. At dito, sa last verse 25 ng Isaiah chapter 7, and to any hill which could be dug with the hoe, you will not go there for fear of briars. Dun sa hill na pwedeng hukayin, maganda yung hill, no? Pero hindi tayo pupunta ron kasi takot tayo dahil baka dry ang land, may briars and thorns. Pero magiging range of oxen yon. And the place for sheep to roam. Si Jesus Christ. Siya yung ating range for oxen and the place for sheep to roam. A place for us to roam, to be free. Free from sin and shame. So basahin na natin itong Isaiah, no? Yung kadugtong na Isaiah chapter 7, which is Isaiah chapter 8. So, si King Ahaz, bigyan guarantee ni Almighty Father na hindi siya masasakop ni yung kingdom ng Judah ni Pekah tsaka ni Rezin. Kasi si Pekah, no, pinatay yung si King Pekahaya. Dati lang siyang captain ng army ni King Pekahaya. Trinidor niya si Pekahaya. Pinatay niya. And si Rezin naman, under lang siya ni Tiglath-Pileser na king of Assyria, na iba ang way on leading the people, malayo kay Almighty Father. At saka nabanggit dito ng Ephraim, it will not become a nation, dahil nga sa kasalanan ni Ephraim na makikita rin sa Hosea chapter 1. Nandun yung kasalanan ni Ephraim, kaya wala siya sa Book of Revelation sa 144,000 na mga makakasama na mga, at wala siya sa 24 elders. Instead of Dan, kasi ang kasalanan ni Dan was idolatry, wala siya, no? Ibig sabihin, kahit tayo, sabihin natin na we're Christians, pero nagkasala tayo. At hindi tayo humingi ng tawad, ipagpatuloy natin ang kasalanan natin, tatanggalin tayo yung name natin sa Lamb's Book of Life. Tatanggalin. Kahit sabing, hindi original, original, kasama ka talaga, pero tinanggal ka na, sorry, dahil sa kasalanan. Ang kasalanan na idolatry. Atong si Ephraim naman, ang kasalanan niya ay rebelliousness. Rebellious and treacherous, hypocrite. Ayaw ni Almighty Father. Mga ganong klase na tao. So basahin natin yung kasalanan ni Ephraim na sa Hosea, no? If you are interested, or if you haven't read it yet, you can read the Hosea chapter 1. So dito tayo sa Isaiah chapter 8. Moreover, the Lord said to me, take a large scroll and write on it with a man's pen concerning Meher Shalal Hash-Baz. And I will take for myself faithful witnesses to record Uriah, the priest, and Zechariah, the son of Jeberechiah. Jeberechiah. Okay? Si Zechariah. Si Zechariah, ito ba si Zechariah na nasa Book of Zechariah? Kasi si Zechariah na nasa Book of Zechariah, ang father niya ay si Berechiah. Ito namang binanggit ni Almighty Father, si Zechariah, son of Jeberechiah. May Je sa umpisa.
But when I check the meaning of the name Jeberechiah, it's almost the same as Berechiah, but there is a Je, meaning Jehovah or Jehovah. Berechiah means ano eh? Ano nga ba yan? Blessing. Ngayon, pag may Je, God's blessing. Na? So, same ba siya nun ni Zedekiah sa nabilanggit ni Almighty Father dito sa Isaiah? Same ba siya nung nagsulat ng Zechariah? Same ba sila? Kasi same sila ng name, pati yung father nila, same din, no? Although there is a Je in the beginning of the name of Berechiah, pero Jehovah yon, no? So, verse 3. So, may mag-record, sa verse 2, may mag-record si Uriah, saka si Zechariah, faithful witnesses. Makikita natin to sa Zechariah chapter 1. No? And then dito sa verse 3. Then I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. Then the Lord said to me, call his name Maher-shalal-hash-baz. Si Isaiah, meron siyang asawa. Ang asawa ni Isaiah isang prophetess. So, hindi bawal ang mag-asawa, no? Pwedeng mag-asawa. Kung sino man nagsasabing bawal ang mag-asawa, mali yun. Nakalagay sa Bible yun. Kung sino nagsasabing ipinagbabawal mag-asawa ang mga leaders ng religious organization or denomination, hindi bawal. Pwede isa lang asawa. Yun lang, no? Hindi pwede madami. So dito sa verse 3, then I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. Then the Lord said to me, call his name Maher-shalal-hash-baz, which means quickly to plunder. For before the child have knowledge to cry, my father and my mother, the riches of Damascus and the spoils of Samaria will be taken away before the king of Assyria. Mapaplunder. Bago pa man si Jesus magkaroon ng knowledge na magtawag ng my father or my mother, yung kayamanan ng Damascus tsaka yung plunder ng Samaria, yung Samaria, under siya ni Ephraim, Samaritan. No? Yung lupain ni Ephraim na Samaria, so Samaritan, will be taken away before the king of Assyria. Tatanggalin yung plunder. The Lord also spoke to me again, saying, sabi ni Isaiah, inasmuch as these people refused the waters of Shiloah that flows softly and rejoice in Rezin and in Remaliah's son. Now therefore, behold, the Lord brings up over them the waters of the river, strong and mighty. Sino yung waters of the river, strong and mighty? Inayawan ng mga tao ang waters ng Shiloah, no? Na maganda ang pagkaka-flow. At mas pinili nila si Rezin at saka yung anak ni Remaliah. Ngayon, ang gagawin ni Almighty Father, ipapadala niya ngayon ang waters of the river. Strong and mighty. Sino ang river? Dito sa John chapter 3, John chapter 7 verse 37, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So si Jesus to. Kay Jesus galing ang rivers of living water. Si Jesus ito, waters of the river, strong and mighty. Spirit of Jesus, His power and gloriousness. The king of Assyria in all his glory, he will go up over all his channels and go over all his banks. He will pass through Judah, he will overflow and pass over. He will reach up to the neck, and the stretching out of his wings will fill the breadth of your land, O Emmanuel. Si Jesus Christ.
I-feel niya ng kanyang river of life, His Spirit, ang mundo. He will pass through Judah, He will overflow and pass over, He will reach up to the bank, and the stretching out of His wings will feel the breath of your land, O Emmanuel, our Jesus, our first love. Verse 9, be shattered, all you people, and be broken in pieces. Give ear, all you from far countries. Gird yourself, but be broken in pieces. Give yourselves, but be broken in pieces. Ano ibig sabihin ito? Kayong mga tao kayo, masisira kayo. You will be broken in pieces. Kayo na mga umaayaw kay Almighty Father. Give ear, all you from far countries. Gird yourselves, but be broken in pieces. Maghanda kayo, dahil kayo ay mabibroken into pieces. Gaya tayo, no? Nagkakasala tayo. We are broken in pieces. Broken people tayo. Dahil sa kasalanan natin, nagkakapira-piraso ang pagkatao natin. Take counsel together, but it will come to nothing. Speak the word, but it will not stand, for God is with us. Kahit na magsama-sama pa kayo, kahit ano ang gawin ninyo, nabuuin ninyo, kung ano man ang gusto nyo buuin, walang mangyayari. Magsalita man kayo ng magsalita, maggawa man kayo ng meeting, meron conference, ganon. Speak the word, but it will not stand. For God is with us, dahil si Almighty God, dahil si Jesus Christ ang mangunguna sa lahat. Siya ang maghahari. Maghahari si Jesus Christ. Sa ngayon ay may mga leaders ng land, di ba? Pero pagdating ni Jesus, makikita natin siya dito, lilinisan ng lupa. Una, darating muna yung the beast. Okay? After nung the beast, itatapon yung beast. Ikukwento ko lang, itatapon yung beast at saka yung false prophet sa lake of fire. Fiery furnace, no? And then, yung dragon, itatapon sa bottomless pit. And then, after 1,000 years, no? Kasi 1,000 years siyang nasa bottomless pit, tas nauna na yung beast tsaka yung false prophet. Ang mga faithful followers of Christ, they will be caught up. Okay, they will be caught up. Pagsasama-samahin sila, kasama si Jesus. They will reign with Jesus for 1,000 years. And then after that, pero outside, may mga tao pa rin na remnant na natira na mga tao na walang mark of the beast. Mga anak ng mga anak yon ng mga taong nagpalagay ng mark. Or yung iba, Christian sila, naabutan sila na hindi sila gumagawa ng tama. Or hindi sila righteous in the eyes of God. Na kahit wala silang mark of the beast, pero nasa labas lang sila. Ngayon, yung kingdom ni Jesus Christ, 1,000 years yon kasama yung kanyang mga followers. Andun yung 144,000 na 12,000 from the kingdom of Judah, 12,000 people. Mga lalaki yun, 144,000 na hindi sila nakapag-tabi or nakapag-copulate sa mga babae. Wala silang pamilya, wala silang anak. They focus their lives by serving the Almighty Father. Meron ganon, like Stephen, okay? Walang asawa si Stephen. Sino pa ba ang walang asawa? Yung mga apostles kasi, nasa 24 elders na sila eh. At
tsaka yung mga 12 tribes, nasa 24 elders na sila. Ngayon, yung walang asawa pa, sino pa? Si Daniel, wala siyang asawa. Tapos si Shadrach, Meshach, and Abednego, walang asawa. So, pwede silang mapabilang sa 144,000. Kaya binabanggit natin yung Book of Revelation kasi prophetic book yon. Konektado yon dito sa prophetic book ng Isaiah. Kasi dito binabanggit si Jesus. Okay? So verse 11, for the Lord spoke thus to me with a strong hand, instructed me that I should not walk in the way of these people, saying, do not say a conspiracy concerning all that these people call a conspiracy, nor be afraid of the threats, nor be troubled. Sabi ni Almighty Father sa kanya, sinabi kay Isaiah, do not say a conspiracy. Huwag mo sabing plot lang to, scheme lang to, or ano lang to, intriga lang ito. No, yun ang ibig sabihin kasi ng conspiracy eh. Or trick lang ito, or ruse lang to, or ginawa ko na lahat ng meaning ng conspiracy. Or frame up lang. Huwag mong sabing frame up, hindi to frame up, hindi to intriga, hindi to usapan lang. Concerning all that these people call a conspiracy. Conspiracy lang yan, hindi yan totoo. Mga ganon, no? Huwag kang maniwala at wag mong sabing conspiracy dahil totoo to. Dahil pag si Almighty Father nagsabi, nor be afraid of their threats, nor be troubled. May mga threats na rin nakukuha si Isaiah. Ganun ang mga tao. Pag nagsasabi ng totoo, galing kay Almighty Father, may mga threats, may mga nagagalit. Nagagalit pa kayo sa akin? Pag nagalit kayo sa akin, i-bless ako ni Almighty Father. Gusto niyo ba ako i-bless ni Almighty Father? Okay lang magalit kayo sa akin. I-bless ako ni Almighty Father. Blessed are those who are persecuted in my name's sake. No? Na i-persecute ka dahil sinishare mo yung nakasunod sa Bible. Kaya i-bless ako ni Almighty Father. Kaya wag kayo magagalit sa akin kung ayaw niyo akong i-bless ni Almighty Father. Pag minamak niyo ako, i-bless din ako ni Almighty Father. Kaya hindi ako malulungkot, na? Verse 13 ng Isaiah chapter 8. The Lord of hosts, Him you shall hallow. Si Almighty Father, siya ang ating pupurihin. Let Him be your fear. Siya ang ating katatakutan. Si Almighty Father, wala tayong ibang katatakutan. Let Him be your dread. Si Almighty Father. Ano kayo na ka natatakot? Ha? Sa government mo natatakot ka ba? Sa mga taong magpaparusa sa'yo, natatakot ka ba? Pag nasa sa'yo si Almighty Father, ano ang katatakutan mo? Wala kang katatakutan. Ang kakampi mo yung pinaka-powerful eh. So, ba't ka matatakot? Ano ang kaya nilang gawin ng mga tao? Patayin ka? For me to live is Christ, and to die is gain. That's what Paul said, di ba? Nakakulong si Paul. Hindi lang to handcuffs ni Paul, no? Naka-bound siya. Feet, tsaka yung kamay. And then nakadikit sa wall. Ganon yung parusa nun. Hindi lang yung, ngayon, di ba, meron na silang pantry, nagro-roam na sila around, meron na silang exercise. Nung kay Paul, walang ganon. Ha? Sobrang hirap nung kay Paul. Hindi siya makagalaw, hindi siya madumi na siya, hindi na niya magawa yung kanyang personal yung mga personal na dapat gawin, na linisan sarili niya, sanitary, ganon. Hindi na niya magagawa. Kahit ang pagkain niya ay kulang. Bakit ginawa ni Paul yan? Bakit inalaw ni Paul na mangyari sa kanya yan? Kasi nakita na niya si Jesus. Nakita niya yung gloriousness ni Jesus.
yung kanyang faith in Jesus, yung vision niya, alam niya. Kaya ganon si Paul. Kaya ganon yung mga apostles na they gave their lives for the Almighty Father and for Jesus because they've seen it. They experienced it. Ngayon, dapat tayo ma-experience din natin. Na-experience nyo na ba? Yung gloriousness, yung majestic ni Jesus Christ. Para maging willing kayo to suffer like what the apostles have suffered. Iba na ngayon ang mga pastors. Pinagmamalaki pa ang kanilang mga gawain na nakakahiya. Nakakalungkot. Sasabihin, bilinis ako ni Almighty Father, binigyan ako ng bulletproof na kotse. Nakita ko na sa internet, pastor siya, tapos politician siya. Hindi gusto ni Almighty Father sumasali sa politics ang mga anak niya. Kung politics ka, politics ka. Kung Christian ka, Christian ka. Kasi sa politics, kailangan mong makilaro. Kay Almighty Father, sa mga tao, hindi mo kailangan makalaro. Kailangan totoo ka, diretso. Hindi mo kailangan paligoy-ligoy. Hindi papogian sa pagiging isang Kristiyano. Si Jesus, hindi siya nagpapogi. No? Pinapangit nga siya eh. Binugbog nga siya. Si Paul, pumangit na nga eh. Lahat pumangit. Pumangit na rin ako. No? Tumatanda na rin ako. Ganon. Pumapangit. Pero ang tingin ni Almighty Father sa atin, kahit pangit tayo, maganda tayo. Dahil ibinibigay natin ang buhay natin sa Kanya. At pagdating natin in heaven, maganda tayo. Just like our Father, just like Jesus. Perfect. Dito sa verse 13, no? Napupurihin natin yung tatay natin. Kahit ano pa, walang matatakot. Let Him be your fear. Ang katakutan, si Almighty Father. Siya lang ang kakatakutan. Siya lang ang makakapagpunta ng kaluluwa natin sa impyerno. Ha? Sa verse 14, He will be as a sanctuary, but a stone of stumbling and a rock of offense to both the houses of Israel, as a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. Sanctuary. Ano ba yung sanctuary? Taguan, no? Yung place of rest, sanctuary. Pero, a stone of stumbling and a rock of offense, nakaka-offend sa mga tao to both the houses of Israel. I mean, both houses of Israel, house of Israel and house of Judah. No? Kasi nga, hati. Sanctuary natin, si Jesus Christ, si Almighty Father. Pero, stone of stumbling and a rock of offense, nakaka-offend. Ang ma-offend, sino yung mga ma-offend? Yung mga ayaw nila kay Almighty Father, ayaw sumunod. Verse 15, and many among them shall stumble, they shall fall and be broken, be snared and taken. Marami sa kanila ang madadapa, sila ay mahuhulog at masisira. Be snared, makukulong at kukuhanin ng kasalanan. Dahil hindi sila natatakot kay Almighty Father. Pero yung mga takot kay Almighty Father, sanctuary nila si Almighty Father. Tayo, sanctuary natin si Almighty Father. Dahil takot tayo kay Almighty Father. Yung mga hindi natatakot, ang kapupuntahan ay kapahamakan. They will be snared and taken. Taken to where? Taken to the lake of fire, sa abode of the dead. Verse 16, bind up the testimony, seal the law among my disciples, and I will wait on the Lord who hides his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Yung testimony, pagsamasamahin, i-bind, i-seal, no?
yung batas among the disciples, mga tagasunod, Almighty Father, tsaka ni Jesus. And I will wait on the Lord. Aantayin ko ang ating Lord na itinatago niya yung kanyang mukha from the house of Jacob. Bakit tinatago ni Almighty Father ang kanyang mukha from the house of Jacob? And up to now, itinatago sa ating Almighty Father ang kanyang mukha. It's because of our sins. He's hiding His face from us because of our sins. And I will hope in Him. Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel, for the Lord of hosts who dwell in Mount Zion. Ang sabi ng Isaiah, andito ako, pati na rin yung mga bata na ibinigay, or yung mga tao na ibinigay sa akin ni Almighty Father. Kami ay para makita yung signs and wonders in Israel. Ano yung signs and wonders? Si Jesus Christ. Yung miracle from the Lord of hosts who dwell in Mount Zion. Verse 19, and when they say to you, seek those who are mediums and wizards. Mediums, ano yung mediums? Wala bang large? Ano yung sinasabing mediums dito? Seek those who are mediums. And when they say to you, pag sinasabi nila sa inyo na, kumuha ka ng mga medium, kumuha ka ng mga large, mga small. Ibig sabihin ng medium nito ay mga taga-relay ng message from the other side to the people. And wizards. Wizards para ng mga magi's to, no? Kasi ganun sila sa mga Eastern religion. It's like mga anting-anting. Ako, kailangan anting-anting ito. Makakatulong ka ba sa akin? Anting-anting, ganon. Who whisper and mutter. Ulitin natin na. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter. Bumubulong, pabulong. Ba't bumubulong-bulong pa? Should not a people seek their God? Bakit ang mga tao hahanapin pa ang mediums and wizards na bumubulong at nagmamutter? Bakit hindi nila hanapin si Almighty Father? Should they seek the dead on behalf of the living? Dapat ba nilang tawagin ang patay na para kumausap sa mga buhay? Kasi yung mga mediums, mga wizards, yung mga diviners, yung kung ano-ano ang ginagawa, mga manghuhula, mga babarang ba yun? Gumagawa rin ba ng ganito? Sinong nakakausap ng mga medium? Mga dead na. Should they seek the dead on behalf of the living? Yung mga dead, hindi naman talaga sila yon, kundi itong mga mediums na to, at saka ng mga wizards or mga magi's, ang kausap nila ay mga fallen angels. Yung mga spirit ng teraphim. Alam niyo yung teraphim, no? Mga idols. Minsan may idols na malaki, nakakatakot. Bata pa lang ako, ay nakakatakot yun. Takot ako. Baka gumalaw. Nakakatakot. Ba't ganun? So verse 20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Sa batas at sa testimony, kung hindi sila nagsasalita according sa salita ng Diyos, it is because there is no light in them. Dahil sa wala silang ilaw, kanino galing ang ilaw? Kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya kung iba ang itinuturo ng inyong mga leaders, wala sa Bible, wala sa testimony na nandito sa Bible, kundi mga katang-isip lang na nakukuha lang nila sa kung saang turo ng mga ninuno, hindi naman galing dito sa Bible. It is because there is no light in them. Puro kasinungalingan lang yon.
walang katotohanan. No? So, dapat lagi tayo puro katotohanan. Paano natin makukuha ang katotohanan? Read the Bible. Word for word, back to back. Hindi lang ikaw kukuha ng isang verse or isang chapter, but i-compare mo chapter ng ito. May makikita ka naman na chapter na ganito sa iba namang book. No? So, nagko-corroborate, nagsasama-sama. Ngayon, kung ikaw na may religion ka, tapos bakit iba ang nandito sa Bible kaysa sa tinuturo sa amin ng leader namin? Bakit nga ba? Magtaka ka. Ibig sabihin, may mali. Kung ano ang nasa Bible, yun ang nasa Bible. May maling ituturo yung leader mo sa'yo. Ha? Ako ang ginagawa ko, binabasaan ko kayo ng Bible, na you can read naman on your own, and God will be more than happy to help you understand Him and His words. Verse 21, they will pass through it hard-pressed and hungry, and it shall happen when they are hungry that they will be enraged and curse their king and their God and look upward. Then they will look to the earth and see the trouble and darkness, gloom of anguish, and they will be driven into darkness. Ngayon, yung kung hindi base sa Bible, sa law and testimony, hindi sila nagsasalita according sa word of the Lord, dahil wala silang light sa kanila. Walang light yung ituturo ng mga leaders nila. Unfaithful leaders yun. Worthless shepherds. At kung worthless shepherds, ano mangyayari sa mga tao? Unhealthy spiritually, magkakalat, and they will pass through it hard-pressed and hungry. Hungry sila, hindi sila satisfied. Kasi nga, mali ang itinuturo sa kanila. Hungry for the word of God. Mali, yung kanilang spiritual life is dwindling. And it shall happen, mangyayari yon when they are hungry, that they will be enraged. Pag gutom sila spiritually, ano mangyayari sa mga tao? Kulang sila ng turo, ng sound doctrine. Magagalit ngayon sila. At kaya sila nagagalit. Dahil kulang ang turo sa kanila, hindi sila naturuan ng tama. At they will curse their king. Sino yung king nila? Yung leaders of the land. Yung mga politician, yan, magagalit sila sa politician nila, magagaling sila sa Diyos, magagalit sila sa Almighty Father, and look upward. Magiging prideful. Then, they will look to the earth. Pagtingin nila sa taas, mataas ang ere nila, tapos titingnan nila yung lupa, makikita nila trouble and darkness. Puro problema at kadiliman. Kalungkutan at puro paghihinagpis. And they will be driven into darkness. At sila ngayon ay mapupunta sila ngayon ay maitutulak sa kadiliman ng buhay. Ano yung kadiliman ng buhay? Paggawa ng kasalanan, pagkakaroon ng mental issues. Dahil nga, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Wala silang liwanag na nakukuha sa itinuturo ng mga religious leaders and iba-ibang mga religious leaders, no? Yung nagtuturo about kay Christ. Mga shepherds, mga bishops, pastors, priests, ano pa bang mga tawag? Reverend, Most High, ang dami yung tawag, no? Ngayon, kung hindi nagtuturo ng tama, magulo ang mundo. Ngayon ba magulo ang mundo? Napakagulo ng mundo, di ba? Maingay. Maingay, walang hustisya sa mundo. Puro kasalanan.
magulo. Kailangan natin si Almighty Father. Kailangan natin yung turong totoo, tama. Kasi marami nagsasabi, ito kami ang totoo, kami ang totoo. O, kung totoo kayo, ilapag nyo lahat ng inyong mga katuruan sa Bible. Ano nyo nga, i-apply nyo nga. Kung marami ako nakikita sa inyo na hindi. Ha? O, yung pag mga Christian, yung tungkol sa tithes, na lulungkot ako, pinipilit nila yung mga tao. Hindi naman kayo Levites bakit? Sino ba nagturo sa inyo, no? Namingi kayo ng tithes? Levites ba kayo? Dapat alamin ninyo kung bakit nagkaroon ng tithes. Hindi yung, ay, nanghihingi sila ng tithes, kailangan manghingi rin tayo. Hindi, alamin ninyo kung bakit, ha? Hindi nyo inaalam eh. Ngayon, yung nagtuturo naman na si Christ ay isang prophet, hindi kayo nagbabasa ng Bible na nagpapatawad si Jesus ng kasalanan ng mga tao na may power siya to forgive sins. Yung prophet, wala silang power to forgive. Walang power to forgive sins ang mga prophet. Ha? O isa pang religion, madami kasi, denomination, yung Holy Spirit, meron siyang sariling persona. Hindi ka pwede magkasala sa Holy Spirit dahil pag nagkasala ka sa Holy Spirit, hindi ka na mapapatawad. O yung nagsasabi naman na save one, save all. Pag naging Christian ka na, save ka na, kahit gumawa ka ng kasalanan. Hindi. Nakalagay sa Bible, pag hindi mo pinagpatuloy ng paggawa ng righteousness, mapupunta ka sa impyerno. Oh. So, kaya, ito rin ang dahilan kung hindi ko alam kung saan ako sasama. Dahil gusto ko sumama. Gusto ko sumama sa inyo. Hindi ako makasama. May mga turo kayo na wala sa Bible. Or may mga turo kayo na nasa Bible pero iniiba ninyo. O yung iba naman, sasabihin, ang religion nito ay siya ang beast. Yung religion na pinakamalaki, siya ang beast. Yung mga Christian, hinuhusgahan ang isang religion na beast. Hindi yun ang beast. Ang beast, yung nagpili sa inyo, nagpilit sa inyo na magkaroon ng gamot sa katawan. Yun, yung may leader yon, pinaka-leader nun. Hindi lang yun, may leader pa yon na hindi pa siya nagpapakita sa mga tao. Yun ang beast. Ha? At saka ang 7 hills. Kasi sabi, nakatlagay sa 7 hills, yung isang biggest religion. Hindi yun ang 7 hills. Ang 7 hills, yung continent ng mundo. Bakit nyo itinatanggal yung sarili ninyo na kasali kayo sa mga harlot nang bibintang kayo nang wala kayong pruweba? Tapos nang hingi kayo ng tithes. Mali yun. Kaya nga lahat tayo makasalanan. At masisave lang tayo because of Jesus Christ. At tandaan natin, 1/3 sa Zechariah 1/3. Ipapass through the silver, titest sa gold, purified by, ano pa ipipurify sa Zechariah chapter 13? No? Ipipurified by gold, ganon. Ano nga yun? Tested by gold. Zechariah. This third I will bring into fire. 1/3 lang. Ititest pa sa fire, i-refine pa sa silver, ititest na naman sa gold.
Ang daming procedure na pagdadaanan. So, from 1/3, nung nandito na sa Isaiah, 1/10 na lang. A 10th total population na nabuhay dito sa mundo. From the time of Adam to the time of the end of times. Kaya, hindi madali makapunta in heaven. Just like what Jesus said. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Yung gaya nitong nakarang nagkasakit yung mga tao, nagkakasakit ang mga tao, yung mga rich people. Bigyan nyo kami, bibili naman yung gamot nyo. Christian yan, meron pa ako ibang nalaman Christian, nagpunta na ibang bansa kasi tatakbuhan yung sakit na kinatatakutan ng buong mundo. Tumakbo na ibang bansa, hindi nila alam kahit saan bansa sila pagpunta. Si Almighty Father, naka-schedule na yung buhay natin kung hanggang kailan lang tayo. Kaya, anyone who keeps his life will lose it. And anyone who's, ano nga ba yun? Inuulit-ulit ko. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Gusto natin i-save kasi yung buhay natin. I-save ko yung buhay ko. Hindi mo binibigay kay Almighty Father kasi yung buhay mo ba? Takot ka mamatay. Kasi, ba't Christian ka ba? Kasi kung Christian ka, hindi ka dapat matakot. Alam mong si Jesus ang patutunguhan mo. Si Jesus, takot din siya, no? Kasi yung pain. Pero alam niya yung pupuntahan niya, si Almighty Father. Pero yung pain, nadadanasin niya, na nakakakilabot. Iisipin mo lang yung pinagdaanan ni Jesus na pain, nakakakilabot. Siya pa na pinagdaanan niya yun. Yun ang kanyang gustong iwasan sana. Pero hindi niya maiwasan yun dahil nga, kailangan niyang pagdaanan yun. Dahil yung pinakamasakit na bagay, kailangan niya pagdaanan yun dahil tayong mga tao, pinagdadaanan natin yun, mga masasakit na bagay, pero pinakamasakit na bagay, si Jesus ang nakadama. Pero napagdagumpayan niya ang mundo na to. Kaya nga ako na-stress ako. Na-stress din ako. Alam niyo ba yun? Nagagalit din ako, na-frustrate din ako, pero isipin ko, ganito ba ginawa ni Jesus? Paano ba ang ginawa ni Jesus? Pag maalala ko, Almighty Father, sorry. Magsasorry ako kay Almighty Father. Kasi, mahirap yung pinagdaanan ni Jesus. Yung buhay lang ni Jesus. Pinanganak, curds and honey ang kinakain. Ang dami pang langaw. Mamaya dinadapuan pa ng langaw, yung curds. Alam niyo ba yung milk? Kaya siya nagiging milk, no? Kailangan ng bacteria yun yung milk. Para maging curds. Para umasim. Alam niyo yun, ano? So, hindi pa uso na ng mga ventilador. O wala pang takip yung mga ulam. No? Anong tela lang ang tinatakip nila. Tapos yung mga tela ron, mga langaw-langaw din. So, kaya naman mabuo yung cheese. Kasi hindi naman ma-ferment ang milk kung walang parang bacteria. Kasi nga, ang nasa cheese ay lactobacillus. Kaya lactobacillus, lacto means milk. And bacillus means bacteria. Latin word yun. Napunta tayo sa Latin. Kaya lactobacillus. Yun ang curd. Di ba yung yung ininom natin, Lactobacillus shirota strain, yung Yakult, shirota strain, yung bacteria. Yung kay Jesus, curd, ang bacteria nun,
Galing langaw. Malangaw. Dry. Kawawa si Jesus. Lumalaki siyang kulang yung nutrients ng katawan niya. Pero pinapalakas siya ni Almighty Father. Dahil yung magiging experience niya na ipapako siya sa cross. Tapos carpenter si Joseph. Siyempre natuturing magkarpintero si Jesus habang hindi pa siya nag-start ng kanyang ministry. Napakahirap. And then na nag-start na siya ng ministry, lagi siyang lakad ng lakad. Inaalip-ipusta siya ng tao, pinapersecute siya ng mga tao. Itinatago siya ng kanyang mga apostles dahil aawayin siya ng mga tao maraming beses. At pag may kailangan ng mga tao, si Jesus ang takbuhan nila. Laging ready si Jesus. Pinalakas ni Almighty Father yung katawan niya. Tapos nung malapit na siyang babalik sa heaven, stress na stress yung katawan niya dahil ma-experience na niya yung painful, excruciating pain sa crucifixion. At ngayon, nandito tayo. At dahil kay Jesus, malinis ang tingin sa atin ni Almighty Father. Maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father kahit pangit tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kahit madumi tayo. At napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang, mahalin din natin kapwa natin tao at patawarin din natin sila. Kahit mahirap mahalin ang kapwa-tao, pilitin na lang natin. Pilitin na lang natin dahil ang turo sa atin ng tatay natin. Dahil pag hindi natin sinunod yung tatay natin, hindi na natin sinunod lahat ng sinasabi niya. No? Alam mo, hindi mo minahal yung kapatid mo. Hindi mo na rin sinunod yung huwag kang papatay, huwag kang mag-chismis, huwag kang mag-idolatry, huwag kang unnatural relationship with your same sex. Na ano na rin natin yon, na ginawa na rin natin kasi isa lang ang gawin nating kasalanan. Lahat na yon sama-sama na. Kasi kung sino man ang nagsabi na mahalin mo yung kapatid mo, siya rin yung nagsabi na huwag kang papatay. Yun ang explanation. Kaya pag nagkasala ka ng isa lang, lahat na yun nagawa mo ng kasalanan. San bang verse yun? Nabasa natin yun, nalimutan ko lang. Pero ang importante, nakasulat sa puso natin, alam natin sa puso natin. Kailangan tayong magbasa ng Bible para maalala natin. Kahit hindi natin maalala yung verse, or yung chapter, or kung saang book, basta alam ng puso natin dahil ipapaalala sa atin ni Almighty Father. At magiging paggagawa tayo ng tama, magiging ugali na natin, maging gumawa ng tama, magiging characteristic na natin, magiging personality na natin. Example, pagbasa ng Bible, una, hirap ka. Pangalawa, medyo okay na, parang naging hobby mo na, tapos naging ano mo na, nakasanayan mo na. Pag nakasanayan mo na, naging character mo na, pag naging character, naging personality mo, kadikit na ng pagkatao mo, pati yung mga salita ng Diyos, kadikit na ng pagkatao mo, nasa sa iyo na. Imbis na makipag-chismisan ka, makisali sa usapin na wala namang kakwenta-kwenta, tungkol sa politika, wala namang kwenta, sila-sila rin lang, wala namang nangyayari. No? Ganito ko tayo kay Jesus, Almighty Father. Kaya, lagi tayong magpapasalamat. Mahirap ang mundo na to, napakahirap. Kaya hihintay tayo lagi ng patawad sa tatay natin at purihin natin siya lagi at magpasalamat. Dahil yun lagi ang gagawin natin in heaven. Masanay na tayo. Yun ang gagawin natin in heaven. Ngayon, kung hindi ka sanay, kung ayaw mo, paano na? Paano pagdating mo sa heaven? Ngayon pa lang, ayaw mo na mag-pray.
Ayaw mo nang kausapin si Almighty Father? Ayaw mo ba siyang makilala? Seek ye first the kingdom of God, and all these things, sabi ni Jesus, all these things shall be added unto you. Lahat idadagdag sa'yo. Seek ye first the kingdom. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Asan ba ang kaharian ng Diyos? Magbasa tayo ng Bible para makita natin ang kaharian ng Diyos. Ngayon nakita na natin yung kaharian ng Diyos. Asan ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos nasa heaven at nasa sa puso natin siya, at darating ang oras yung kaharian ni Jesus Christ, yung kingdom niya, it will never end, at kasama tayo mag-roll with Jesus in heaven in His everlasting kingdom. Kaya lagi tayong mag-pray and acknowledge our Jesus and our Father. Thank you, and God loves us all so much.